Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Rene J. Nerona. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa isang press briefing ngayong Lunes, September 22, iniulat ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Chief PIO, na walang naitalang nasawi kaugnay ng isinagawang anti-corruption rally kahapon. Gayunman, 131 pulis ang naiulat na nasugatan habang nagpapatupad ng seguridad sa mga lugar ng pagtitipon. Batay sa pahayag ni Police Major Philip Ines, PIO ng Manila Police District, 113 katao ang naaresto mula sa 3 lugar ng kilos protesta sa Ayala Bridge, CRB Mindiola at CM Recto. Sa kabuuan, 65 ay nasa hustong gulang at 48 ang minor de edad. Sa Ayala Bridge, 51 ang inaresto, 38 dito ang nasa hustong gulang, 2 ang minor na dinala sa DSWD at 11 ang minor na nasa proseso ng discernment. Sa CRB Mindiola naman, 21 ang naaresto, kabilang dito ang 14 na nasa hustong gulang at 7 na minor de edad. Habang sa CM Recto naman ay 41 ang inaresto, 13 ang nasa hustong gulang at 28 ang menor de edad. Ayon kay Police Brigadier General Tuanyo, naka-full alert pa rin ang buong hanay ng PNP habang nagpapatuloy ang masusing pagmamanman sa mga lugar ng pagtitipon upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng publiko. Pinuri rin niya ang mga tauhan na nagpatupad ng maximum tolerance at hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang matiyak ang patuloy na kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan. Sa huli, nagbigay naman ng taus-pusong pasasalamat si Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga bayaning pulis na matapang na tumupad sa kanilang tungkulin, na natiling mahinahon sa gitna ng kaguluhan at buong pusong nag-alay ng serbisyo upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Sa ngalan ng ating Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., pinapaabot ng pambansang pulisya ang taus-pusong pagsaludo at pasasalamat sa lahat ng kabayanihang ipinakita ng ating kapulisan sa kanilang buong tapang at dedikasyon sa pagbantay at pagpapanatili ng seguridad ng nagdaang protest rally. Maraming salamat sa inyong katatagan, sakripisyo at walang kapantay na paglilingkod sa bayan. Sa gitna ng tensyon at kaguluhan sa isinagawang anti-corruption rally kahapon, pinuri ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr.
Acting Chief PNP ang katapangan at pagiging profesional sa pagtupad ng kanilang tungkulin upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa nasabing pagtitipon. Ayon kay Police Lieutenant General Nartates, kanyang pinuri ang dedikasyon ng mga pulis na nagpakita ng hindi masusukat na serbisyo publiko sa gitna ng pagkakaroon ng ilang nasugatan. Ayon pa kay Police Lieutenant General Nartates na magkakaroon ng malalim na investigasyon kaugnay ng mga naaresto at mapanagot ang mga ilang rallyista na lumabag sa batas. Dagdag pa niya, binigyan din ang importansya ng pananagutan at pagsunod sa batas. Samantala, ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, na kahit nasubok at naharap sa tensyon ng mga pulis, nananatiling disiplinado at mahinahaw ng kanilang tugon sa pangyayari. Ito din ay kaugnay sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatiliin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa sinagawang malawakang protesta. Ang Philippine National Police ay sinisiguro na mananagot ang mga responsable sa maraas na pagkilos, habang prioridad ng Philippine National Police ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Pinagwamba na po ng mga PFP, ng mga pasaway na mga nagsikilos protesta. Kaya na tayo kumang sa ganun. Kapag may binabato ay hindi lumulusot yung mga bato. Sir, hindi natin lubos maisip na ganito ang nangyari dito sa Menjola. Na talaga ng mga halos lahat ng mga nagkilos protesta ay nagpaulan ng bato, nagpaulan ng mga bote na may gasolina, nagpasabog dito at sinunog yung mga motor. Actually, nalulungkot tayo dahil sa mga pangyayaring ito. Pero just the same, ay maintain natin yung maximum tolerance na pinapairon natin. At tuloy-tuloy yung pagbabantay natin dito hanggang sa humupa at magsiuwian po. Sir, marami din po tayong mga kapulisan na talaga naman nagtamo ng maraming sugat, tinamaan sa ulo, sa paa, nasabugan ng bote na may apoy. Ano po to, sir? Ako ay, of course, nalulungkot dahil kagaya ko, nasaktan din ako, tinamaan ako ng bato kanina. Yun nga lang, nasalag nung isang pulis natin, yung pumunta sa akin ng bato. And of course, sinasaludo ako sa mga kasama natin na talagang nagsakripisyo, nag-dedicate ng kanilang sarili para lang mapanatili at ng kaayusan at kapayapaan dito. Pero sa ganong sitwasyon kanina ay hindi mo talaga maiwasan na talagang napaka-agresibo po ang mga kabataan nandito. Kagaya kanina, kung ano yung mga nandun sa Ayala kanina na nakalusot, na umikot, sila pa rin yung andito ulit dito. Sir, marami tayong mga nahuli na lagpas na ng 70 na mga nagpasibuno sa mga panggugulo kayo na, sir. Opo, marami po tayong nahuli at siguradong imbestigahan natin ng maayos to. May mga minors pa tayong nahuli, may proseso po tayong sinusunod yan. At of course, dadaan sila sa proseso, then ito-turn over natin sa DSWD. Yung hindi naman minors ay sasampahan po natin ng kaukulang kaso. Kasama na rin po yung mga kanilang leaders na identify natin, ang organizers po. Unang-una, pinahanga ako ng tropa ng RNFB sa kanilang pasensya, no? At pag-exercise ang maximum tolerance. Bagkus gano'n na nga ang nangyari at ang kagulo, nanatili pa rin bayan natin, tulad nga na sabi natin, hindi kalaban ang pulis, bagkus nandito upang protektahan ang kanilang karapatan. Hindi lamang karapatan ng ibang mamamayan, kundi pati karapatan nila para magpahayag ng kanilang hinaing. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Nagsagawa ngayong araw, November 29, ang Rizal Police Provincial Office ng send-off ceremony para sa kanilang CDM contingents bilang paghahanda sa Trillion Peso March 2.0 sa Maynila. Pinangunahan ni Provincial Director Police Colonel Feloteo A. Gonzalgo ang aktibidad na tampok ang pagpapakita ng kahandaan, disiplina at pagkakaisa ng